I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ourselves that we don't have a country anymore. Anong ibig sabihin po nito, Ambassador? Well, alam mo, kabayan, medyo matagal na yung pasensya natin na Opo. itong nangyari dyan sa West Philippine Sea. Ano? Correct. At ginawa na natin lahat na makipag-usap sa malaking bayan gaya ng China. At ginagawa natin lahat na kung anong pwede natin pag-usapan na walang gulo lahat. No? Itong nangyari dito sa water cannon na ginawa nila sa ating Coast Guard at saka yung ating mga fishermen hanggang ngayon ay pinahihirapan nila. Alam mo, kung hindi tayo gumalaw, talagang mawawala sa atin ang bayan dahil atras tayo ng atras. Po, palapit sila ng palapit. To give an example, exactly. Yung Ayungin Shoal sa atin talaga yan. Yes, opo. Walang question yan. That is within our EEZ. At we have to fight for it. Hindi pwede yung sige na lang ng sige. At ngayon, sinasabi sa atin na policy natin yung ating ilagay ng bangko dyan na hindi na pwede yan. So, yan ang sinasabi ko. And it is a warning that is being given to us by many of our friends, not only here in Washington. Pero at mga kaibigan natin, kailangan medyo mag-push back kayo at sabihin niyo kung gusto niyo mag-usap ng seryoso, upo tayo. Pero pag ganyan ang usapan, hindi kami gagalaw dyan. Dapat nakaupo. Yan ang ibig sabihin yan, kabayan. Opo. Yan, alam mo, ang Vietnam. Yes, yun. Tatanong ko nga sana sa inyo. Yan. Bakit nagagawa ng Vietnam? Well, yung Vietnam. Exactly, yung Vietnam. Talagang pinakikita nila, hindi kami atras sa ganyan. Yeah. Merong insidente nga, they were able to sink one of the gray ships ng Yes, China. Pinalubog Hindi tayo ganun, pero hindi na pwede yung sige na lang atras tayo ng atras. At pagdating ng araw, nandito na tayo, nandun na tayo sa Mindanao, wala na yung ating ibang bansa. Opo. Mahirap yata yan. Opo, hindi lang ho kayo mapapayang Pilipino. Hindi lang ho kayo nagsabi niyan na tayo ang China ay push ng push. Tayo naman ay parang atras ng atras. So time will come, yung kapupush nila, wala na tayong may atras. Ganon? Exactly. Yeah. That's what it is. Alam mo, pag-aralan mo yung history ng the world, no? Pag talagang atras ka ng atras, mangyayari dyan, talagang mawawala yung bayan mo. Kaya yung Ukraine nga, di ba, talagang lumalaban sila ng gusto dahil nakuha na yung Crimea, nakuha nila yung ibang area doon sa Ukraine. Talagang hindi sila papayag, which is normal for any sovereign country. And we are a sovereign country. At saka tayo, we have 7,600 islands. And yung Scarborough Shoal nga, wala na sa atin. But that is still within our area. So, okay. Yan ang ibig sabihin yan. Okay. And we have to wake up. Ang ating mga kababayan kailangan tutukan natin ang gusto yan. At huwag tayong pumayag na salita na lang tayo ng salita. Wala tayong ginagawa. Anong ibig sabihin din po nung nakukompromiso na rin ng China ang cyberspace? Maraming kumakalat na fake news. Wala? Ay. Well, definitely. Hello. Popo, you're on there. No, definitely. Definitely, yung cyberspace natin ay talaga na penetrate na. And mukhang lahat na itong mga fake news or itong mga nakakapasok na sa ating mga sistema, isa lang ang suspect yan. So, talagang pinag-aaralan na ng gobyerno ngayon kung paano natin i-protect yung ating cyberspace. And this is very dangerous, kabayan, dahil, alam mo, yung technology now is really so advanced. Yes. Na pwede sa cyberspace, pwede nilang putulin lahat ng communication system natin, yung mga wifi, yung mga telepono natin. So wala tayong communication. Pwede silang pumasok ng mga drones, 1,000 drones sa isahan. 2-3 doon. Meron ng mga lethal weapon. This is what I mean. That is the future of what war will
will be like. Yes, oh. Unmanned na yung ano. So today we have to start doing something about it. At mabuti naman at si President Marcos ay talagang tinututukan niya ngayon at meron mga experts na dadating dito sa atin at pag-aaralan nila, magagawa sila ng assessment. Kasi yung Department of Foreign Affairs, alam namin na napasukan na yan. Na penetrate na yung sistema. Uh-huh. They can easily pick up anything there. Tapos palitan nila. Yan ang nga nangyari dito eh. Yeah. Nagkaroon ng fake memo. Tapos merong mga yung ating national defense, kailangan din nating tutukan yan dahil siyempre dyan ang security natin. So, there's a lot of problems that we're facing pero ang mabuti dyan, we are now, we recognize this at meron tayong gagawin dyan. Opo. How about yung joint patrol? Ito ho ba ay siniseryoso pa rin? Yes, definitely. Joint patrol is another way to deter yun ang aayo. Hindi sa yung joint patrol, parang ano yan eh, parang yan ang police, di ba? Parang they're going to be, at marami ng bayan na sasama sa atin dyan, yung Australia, yung Japan at South Korea, at saka yung now, pinag-uusapan natin yung with Vietnam, na para yung area na freedom of navigation nga dyan sa South China Sea, walang pwedeng tumigil yung blockade na ginagawa. Eh sa atin nga, sa atin na, binablock pa tayo. Hindi tayo makapasok to sa unit. So, kaya kailangan natin ng ating mga joint patrol na kailangan free and clear lahat yan. Opo. Okay? That's what, so this joint patrol definitely matutuloy yan. Itong binabanggit ninyong cyberspace na dahilan para kumalat ang mga fake news at paninira sa ilang opisyal ng ating pamahalaan, ito rin kaya ang ginagamit ng China para hatiin ang opinyon ng mga Pilipino? Yes, definitely. No question about it. Maraming pumapasok na information na obviously hindi tunay. At saka siyempre, mabuti na lang marami tayong mga media people na hindi nila pinipick up. Meron lang. Alam mo naman ngayon, there are all kinds of fake news. Yes. Sinabi ko nga sa isang interview yung telephone natin, akala natin secure yan. Safe, Meron ngayong technology na pwede silang pumasok sa telepono mo, magpapadala sila ng message, akala ng tao galing sa iyo. Pero actually galing doon sa nag-hack sa telepono mo. Kaya, at saka pwede nilang makinig sa conversation ninyo, hindi mo alam yung telepono mo bukas. Maraming ganyan na technology ngayon na kaya nakakatakot rin. Your privacy plus the fact na pwede talaga tayong kunyari, wala namang galit ng tao sa'yo, pero merong magte-text sa'yo, kabayan, galit ako sa'yo, ganyan. Mag-react ka, pero hindi naman galit mo siya. Yung ganyan, di ba? It's just a simple example kung anong pwedeng mangyari na pag-aaway-awayan tayo for simple things like yung sa messages. So yan ang nakakatakot yan. With those development of Ambassador, ano ang dapat gawin ng mga Pilipino? Well, we have to be very, we have to be on guard. At huwag tayong maniniwala sa fake news. At saka kung meron tayong nakikitang medyo alanganin talaga, report natin sa authorities natin. Yung National Defense natin at saka yung National Security Office headed by Secretary Anyo, i-monitor nila yan yung cyberspace security, no? So, kung meron kayong nakikita na medyo talagang masama para sa atin na madadama yung bayan natin, i-report ninyo kaagad. Yan ang pwede na gawin ng public kayo. Kasi talagang meron tayong kalaban ngayon in that sense. Sana hindi ganun, pero yan ang katotohanan. We have to face up to the reality na merong ibang bayan na iba yung intensyon nila sa atin. Hindi tayo papayag sa ganyan. Ay kaya pala... Pero in fairness rin, gumagawa tayo ng paraan na kausapin pa rin. Kaya nga in-appoint ni President Marcos si former Secretary Teddy Locsin dahil kilala niya yung foreign minister at yung mga ibang officials sa China. At makikipag-usap pa rin tayo na sana seryoso na tayo na maghanap tayo ng solusyon dito sa mga problema natin. Naalala ko tuloy yung sinasabi niyo cyberspace. So, yun yan. Sapagkat ang sinasabi po, ang Philippine Coast Guard ay nagpaplano pa lang na magdala ng supply
dyan sa Ayungin Shoal ay alam na kaagad ng China. So, yun siguro ang isa sa mga patunay. That's correct. Correct? Yes, absolutely. Yan, yung mga ganyan, na malalaman nila yung communication maski na how much secure. Kaya nga kailangan talaga, there is another ano tawag dito, firewall. Pero hindi firewall ang tawag dito ngayon sa cyberspace na hindi sila pwede makapenetrate sa mga communication systems natin. That's very critical. Tama yung sinabi mo, kabayan. At saka yung nangyari nga doon sa yung si Secretary Manalo, si Foreign Affairs Secretary Manalo, pumunta sa Vietnam. Makikipag-usap sa Foreign Minister ng Vietnam. Tungkol nga dito. Alam na ng taas. Meron nga nagkaroon ng demonstration bigla nangyayari pa lang yung meeting doon sa Vietnam. Saan pa galing yun? Diba? Sinisiraan tayo or pinagkaaway-away tayo. Gusto nga natin magsama-sama na sa may bambayan na maski na meron territorial dispute. Pero pag-usapan, pwedeng pag-usapan. Hindi yung conflict ang hinahabol. So, yan. Ambassador, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning, sir. Anytime. Anytime, kabayan. Basta ikaw. Anytime. Okay. Thank you po, si Ambassador Babes Romualdez, Philippine Ambassador to the United States.